Lahat alam ng tao sinasabi sa akin lumayo ako kay Mami. Pero hindi ko pwedeng palitan si Mami. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya pwedeng iwan. Lalong-lalo na ngayon. Naku po, madam. Bakit po kayo lumaban? Delikado ka ngayon dyan. Tabo ka na, madam. Panigurado yung ugali mo, may kadalagyan yan. Mildred, ikaw ba yung pinaka-leader dito? Hindi po, may mas powerful po sa akin. Si Madam Lotus. Madame Lotus. I like her name already. I'd like to meet her because I'd like to strike a deal with the both of you. Yes, ma'am! Kapag kakadikit mo si Madam, walang imposible. Sinong madam? Si Madam Lotus! Ganyan kami noon. Linisin mo lahat to, ha? Oo, sige, sige. Maimis na maimis. Lahat yan, napunasan mo, ha? Babalikan kita. Umayos ka. Ah, yung pala pinagmamaktol mo? Bakit? Tanungin nga kita. Pag ako ba nagsinungaling sa'yo, hindi ka magagalit, hindi ka maiinis? Hindi ako magsisinungaling sa'yo na walang dahilan. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dahil alam ko magagalit ka. Dahil kalaban niyo ang mami ni Zoe. Kaya kaysa mag-away tayo, hindi ko lang sinabi. For your own peace of mind. Hindi ba sinasabi ko naman sa'yo lagi na naglalabas siya ng sama ng loob sa akin? At isa pa, kapatid siya ni Annalyn. Pero parang minamasama mong ginagawa ko. Ang gusto mo, itaboy ko siya? I can do that. Para maging masaya ka. Carlos, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin eh. Kaya lang ano? Selfish ka? Kaya yan ang gusto mong paggawa sa akin? ano? Ako selfish? Bakit kasi kailangan mo siyang yakapin? Ah! Nagsiselos ka. So, DOM pala ang tingin mo sa akin. Dahil wala kang tiwala dahil iba ang pagkakilala mo sa asawa mo. Sige! Deadmanin ko si Zoe. Total, masama ang mami niya. So, idamay na rin natin siya. Carlos, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin eh. Para kasing napaka-espesyal ni Zoe para sa'yo. Eh di gano'n na nga yun. Ako, si Zoe, si Moira, lahat kami masasamang tao. At ang pamilya namin ayaw sa amin dahil masama ang tingin sa amin. Carlos, ako ang pamilya mo. Kaming dalawa ni Annalyn. Pero hindi, Lynette eh. Iba yung nararamdaman ko sa ginagawa mo ngayon. Teka, sandali. Bawal ba ako magtanong sa'yo? Sino ba ako? Gusto ko na ipaalala sa'yo na asawa mo ako. Kaya may karapatan ako magtanong sa'yo. Sorry, Lynette. Please, huwag natin pag-awayan to. I'm really sorry. May meeting ka pa, diba? Alis na ako. Sarap nito. Sarap ang ulam ngayon, munggo. Isa-isa lang. Hindi ka naman artista eh. Go. Next. Ito maganda to. Oh, may dagdag kang sabaw sa akin. Sabaw lang. Oh, saging. Next. Baby girl. Dagdagan mo ng rice. Tama na yun. Madam pala to. Special sa'yo, madam. Hindi kakainin ng aso ko to eh. Ayaw mo ba?
Akin na lang! Hindi. Sige na. Daming arte. Next! Ayaw pa niya. Kunin niyo yun. Ayaw niya eh. Stoy! Ayaw mo ba? Kami na lang. Kainin mo na yan, huwag ka na mag-inarte. Choosy mo. Ubusin namin yan pag ayaw mo. Hello? Did you clean my room? May nawawala kasi eh. Pa-English pa. What room? Marami ka bang kwartong nilinis? Hindi ba isa lang? Alam mo, wag ngayon. Kasi gutom ako. Baka hindi kita matansya. Tabi nga dyan! Ngayon, pinapansin mo na ako. Ha? Ibalik mo sa akin kung ano yung kinuha mo sa kwarto ko. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Talaga ba? Binigay ko na. Asan? Ito. Asan? Babalik ko rin pala eh. Alam mo ba, itong letter opener na ito, bookmarker ko ito. Inalis mo sa libro na binabasa ko. So ngayon, hindi ko na alam kung ano yung last page ng librong binasa ko. Di ba mali yun? Alam mo, sa susunod na pumasok ka sa kwarto, yung mga mata mo, tutusukin ko! Kain na kayo. Ha? Sige na, kumain na kayo. Madam, kain muna na. Hindi. Busog ako. Sige na, kumain na kayo. Damihan nyo, ha? Tara, kain na tayo. Kasi, kumain ka na rin, ha? Ouch! Loko, yun si Madam Lotus. Giselle. Madam Lotus, good morning. May surprise ako para sa'yo. Ito, oh. Tinidor? Anin ko yan. Kahuhugot ko lang sa likod ni Moira. Ito, oh, mainit-init pa. Gusto mo souvenir? No, it's okay. Good job, Madam Lotus. I like it. Hindi nga talaga nagkamali sa pag-rekomenda sa'yo si Mildred. Alam mo, maswerte ka rin. Visit ako dyan kay Moira eh. Kaya okay lang na pagtripan ko siya. Kasi palaban pala yung hitad na yan. Just continue what you're doing, Madam Lotus, and I will take care of you. Wala tayong pag-uusapan sa pera. Alam mo, Ma'am Giselle, actually may pera naman ako eh. Pero gusto ko yung ginagawa ko. Nag-i-enjoy na ako. Kumikita pa ako. Kaya maraming salamat. Ako, huwag kang mag-alala. Hindi lang pagsaksak ng tenedor ang mararanasan ni Moira. There's more. I like you already. Ma'am, kailangan niyo pong magpa-MRA today. Gagawin ko na lang po kayo ng referral slip.
Ikaw si Zoe Tanyag, di ba? Ako nga po. Ay, teka lang. Ayoko na magpagabot sa'yo. Baka mamaya kung anong gawin mo sa akin. Tsaka di ba dapat nakakulong ka? Ma'am, hindi po totoo yun. Wala nga pong case na na-file against me. Dapat nga kasama mong nanay mo eh. Dapat nakakulong na kayo. Excuse me po. Ma'am, Doc Zoe has nothing to do with the crime that her mom has committed. This will not affect her profession as a doctor. Dapat hindi kayo nag-hire ng mga kriminal dito. Ma'am, we respect you as our patients. So please, respect us as your doctors. Kung ayaw niyo po si Doc Zoe ang tumingin sa inyo, that's fine. Pero please, huwag niyo pong pagsalita ng masama si Zoe. Nurse Jenica, pakisamahan sila kay Dr. Ay, hindi. Hindi na kami magpapagamot dito. Aray, dahan-dahan lang. Walang hiya talaga yung Lotus na yan. Alam mo, hindi tama yung ginawa niya sa akin. Kailangan lumaban ako. Kailangan ko siya isumbong kay Warden. Hindi na makataang ginawa niya sa akin eh. That was an act of brutality. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Bakit? Ano bang kaso mo? Naging mabait ka ba nung nasa labas ka? Wala ka bang sinaktan na tao? Wala kang inagrabyado? Wala ka bang ginawa ng masama? Eto, napakasabang tao nga nito eh. Biruin mo, ultimong biyanan niya, nakuha niya pang kidnapin, muntik niya na ngang patayin. Tanyag! Hindi mo lang tanggap na dito sa loob. May mas matapang sa'yo. Yung mga sinaktan mo sa labas, hindi lang nakapalag yun eh. Pero dito sa loob, baliktad ang mundo. Dito, dehado ka. Basta, kailangan talaga malaman ni Warden kung ano yung ginawa sa akin ng Lotus na yon. Yan ang wag na wag mong gagawin. Wag na wag mong babanggain si Madam Lotus. Yan naman kung ayaw mong damputin yung bangkay mo na lumulutang sa fountain kasama namang lotus flower. Di mo yung kilala. Di mo alam kung bakit siya nandito. Ganun ang ginawa niya dun sa asawa niya at dun sa kabit ng asawa niya nung mahuli niya mismo sa akto. Pinatay niya. Kaya saan nahanap yung mga bangkay? Ay, lumulutang dun sa fountain kasama ng mga lotus flower sa bahay nila. Gusto mo ng ganun? Ay siya, di magsumbong ka kay Warden. Para ikaw kasunod. Ayan na pala si Warden eh. O siya, sabi. Hoy, Tanyag. Balita ko may sugat ka raw sa likod. Ano nangyari sa'yo? Wala ho, nahulog ako tapos tumama yung likod ko sa tinidor. Yung nasa mukha mo. Naliligo po kasi ako tapos nadulas ako, hindi kasi ako sanay. Ang engot mo naman. Sa susunod, mag-iingat ka na, ha? Lumabas ka na doon. May bisita ka. May bisita ko? Nandito yung anak ko, si Zoe? Sige, dalhin nyo na yan. Dala. Oy! Magsusumbong daw Sige, magsumbong! Ate, nakausap ko pala si Eric. And he's going to set up a meeting with finance tomorrow. Are you free to join? Ate? Are you listening? Kagabi ko pa kasi iniisip yung sinabi ni Moira sa airport. Tungkol saan?
Sinabi niya na meron siyang mga galamay. Ate, parang hindi mo naman kilala si Moira. Mapag-invento siya. I don't know. But you know, Obeng, I think we're not safe kahit na nakakulong na si Moira. Kailangan mag-ingat pa rin tayo. I was just thinking, hindi kaya galamay ni Moira yung tumulong kay Dax na makalabas sa kulungan? Ate, kaya nakalabas si Dax dahil pumayag siya na maging primary witness. Pero still, I have a strong feeling na meron pa rin mga galamay si Moira na nandyan lang sa tabi-tabi. Please, ate. Huwag mo nang pagbintangan ng anak ko. Oh, Beng, I know it's not Zoe. Ang iniisip ko lang, meron pa siyang ibang galamay na nandyan lang sa paligid. Attorney Constantino? Moira, I'll be representing you sa mga legal proceedings mo. Ano nangyari sa'yo? Binugbog ka? Attorney, ilabas mo ko dito. Kahapon lang ako kinulong, but yesterday I was beaten with a baseball bat. Kanina naman, sinaksak ako ng tinidor. Mamamatay ako dito. Please, ilabas mo ko dito. Sino ba gumawa niyan sa'yo? Your fellow inmates? Mga otoridad? Pwede natin silang sampahan ng kaso. No, don't do that. Baka lalo nila akong pag-initan. Papatayin nila ako. Just help me get out of here. Magpa-file tayo ng motion for bail sa korte. Hihilingin natin na makapagpiyansa ka. Sige, attorney, aasahan ko yan. Pero wala akong hawak na pera ngayon. Mabuti na lang kinontak ka ng kaibigan ko, si Nerissa. Nerissa? Sino si Nerissa? Nerissa Sandoval. Hindi pa siyang kumontak sa'yo? No. Attorney. Doc. Ay. Carlos, you know each other? Si Doc Carlos ang nagpadala sa akin dito. Talaga ba? Eh bakit hindi pa siya nagsasabi ng totoo? Eh ang rason niya, magagalit daw ako kapag sinabi niya sa akin. Sa totoo lang, kahit ako, kahit sa akin man nangyari yon, magagalit din ako, lalo pa kung kayakap si Zoe. Bakit? Teka muna, ako talaga naguguluhan na ako eh. Hindi kaya may something si Zoe tsaka si Doc Carlos? Ang magjowa, malay natin. Tumahimik ka nga. Hindi pwede yun. Baka mag-ama pa. Oh! Pwede po ba akong sumabat? Lola, Nina, huwag niyo pong pag-isipan ng gano'n si Doc Carlos at si Zoe. Nung isang araw nga po, nakita ko po na galit po si Doc Carlos kay Zoe. Tapos hawak-hawak niya pa po si Zoe, parang nasaktan pa po si Zoe. Teka anak, ginawa yun ni Carlos? Opo. Tapos yung rason po niya, tinatanong niya daw po si Zoe kung may alam po siya sa nang loob sa bahay niyo. Ay, alam nyo, naguguluhan na talaga ako sa dalawang yun. Hindi ko maintindihan kung anong drama nila sa buhay. Alam mo, parang iba talaga yung pakiramdam ko dun sa dalawang yun eh. Nung nakita ko magkayakap si Carlos at si Zoe, tama ko kayo Chang eh. Para silang mag-ama. Yung turing ni Carlos kay Zoe parang anak. Eh kaya siguro itong si Zoe, nag-open up kay Carlos kasi ang tingin niya, tatay na si Carlos. Attorney, pwede bang iwanan muna kami ni Moira?
Alright. Thank you. Carlos, salamat at tinulungan mo ko. Huwag kang lumapit sa akin. Nandito ako hindi para tulungan ka. O para maawa sa'yo. Nandito ako to make sure na hindi mo ko idadamay sa kaso. Kami ni Zoe. Asa ba si Zoe? Bakit hindi niya ako binibisita? Pinagbawalan ko siya. Bakit? It's for her own good. Ako nang bahala sa attorney mo. Sa lahat. Basta siguraduhin mo lang na hindi kami madadamay ni Zoe sa mga statements mo. Pasok. Madam Lotus, naandito na po yung pinatawag nyo. Ay, okay. Very good, girls. Oh, kumuha na kayo. Ay, maraming salamat, Madam Lotus. Yung madam. Thank you. Maupo ka. Upo ka ba o hindi? Kumusta ang likod mo, Tanyag? Masakit. Alam ko naman sabihin ko masarap. Dahil may pagkakomedyante ka, palalampasin ko yan. Pero, kapag hindi matino ang sagot mo sa tanong ko, pwede kong dagdagan yan. Ito, sasagot na ng maayos. Ikaw naman? Gusto mo pang nasasaktan ka? Alam mo ako, pag tinanong mo ako kung guilty ako o hindi sa ginawa kong krimen, ay sasabihin ko sa'yo, guilty ako. Pinatay ko yung asawa ko at saka yung kabit niya. Ganun ako katapang. I am not guilty of the accusations against me. Up to now, wala akong ginagawang wrongdoings, kaya wala akong lugar sa kulungan na ito. Napakasinungaling mo talaga. Talaga, hindi ka guilty? Eh di parang din yung sinabi mong hindi ka nagugutom. Eh alam ko, simula nung dumating ka dito, hindi ka pa kumakain. Teka. Oh. Ayan. Baka naman kasi sabihin mo ang sama-sama ko. Sige na, kainin mo na yan. No thanks, I do not indulge in canned goods. Grabe ka naman, sala-sala mo. Alam mo, ganyan din ako nung una akong dumating dito. Kaya lang naisip ko, paano ako mabubuhay? Paano ko lalaban kung gutom ako? Paano ko magsusurvive? Eh di ako naman yung paglalamayan, di ba? Sige na, kumain ka na. Ayaw mo. Pwede, sige. Ayaw mo Hindi, pala. sige na, kukunin ko na. Tignan mo to, bibigay ka rin pala. Kainin mo na nga yan. Alam mo, marami pa ako niyan. Alam mo naman, syempre, si Madam Lotus ako. Pero ha, I have one rule. Kapag binuksan mo na yan, kailangan ubusin mo. Kasi ayokong nasasayang yung pagkain. Okay? Sige na, kainin mo na yan. Di ba sabi ko, kapag binuksan mo na yan, kailangan mo kainin. Di ba usapang matino yan eh. Oh. Sige na, kainin mo na yan. Madam Lotus, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May problema tayo. Si Moira. What do you want me to do? What is this? Can't you read? It's a suspension memo.
Suspension memo? Bakit? Kailangan sabihin mo sa akin ang lahat-lahat. Hindi ka pwedeng magtago ng kahit ano. I have to know everything, Carlos. Para alam ko kung paano kita tutulungan. Di ka na makakalabas dito, girl. Non-bailable ang kaso mo. I have the best lawyers in the universe! Kung patay kita, may magagawa lang yung show. Di ba wala? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một đồ trang trí hình bình hoa để làm trang trí treo tường. Mời các bạn sẽ cùng mình đi vào video chi tiết. Đầu tiên để làm được tác phẩm trang trí của mình thì mình sẽ sử dụng một giấy màu đen với kích thước là 4 x 30 cm. Và ở đây thì mình sẽ đặt lên một cái que gỗ chuyên dụng. Và mình sẽ cuốn đều phần que giấy. Đến đây thì mình sẽ cho keo và gắn cố định lại. Sau khi đã chuẩn bị được cái que giấy này thì ở đây tương tự mình đã chuẩn bị được khá là nhiều những cái que giấy có cùng gam màu và có cùng kích thước. Bây giờ thì ở đây mình sẽ chuẩn bị ở đây là 8 cái que giấy. Sau khi mà mình đã chuẩn bị được 8 que giấy ở đây thì mình sẽ cho keo lên phần que giấy như thế này. Sau đấy thì mình sẽ ghép tạo thành một thanh que giấy đôi. Ở đây thì chúng ta sẽ ghép 4 thanh que giấy lại với nhau. Như vậy thì 4 thanh que giấy của mình đã được có ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho keo lên phần thanh que giấy thứ nhất. Sau đấy thì mình sẽ đặt chéo cái phần thanh que giấy thứ hai. Tương tự ở phần thanh que giấy thứ ba và phần thanh que giấy thứ tư. Và như vậy thì mình đã gắn cố định tạo thành một hình thoi rồi. Sau khi đã cố định được hình thoi thì ở đây trên vị trí này mình sẽ cho keo và đặt những cái que giấy tiếp theo. Tạo thành những cái đường thanh ngang như thế này. Mình sẽ cắt đi phần dư này. Sau đấy thì mình sẽ tận dụng để gắn xuống phía dưới. Bây giờ thì mình sẽ lật quay ngược lại. Sau đấy cắt đi phần dư. Như vậy sau khi mà mình đã loại bỏ và lấy đi phần que giấy thừa, chúng ta sẽ có được một cái phần khung như thế này. Sau khi đã hoàn thiện được với phần khung này, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chi tiết thứ hai. Ở đây là một mặt phẳng từ tấm bìa cát tông của mình. Mình sẽ vẽ lên đây một đường vòng tròn. Sau khi đã vẽ được đường tròn thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt phần dư. Trước tiên chúng ta sẽ loại bỏ cái mặt phẳng lớn hơn để dễ dàng cắt bỏ mặt phẳng này. Sau khi mà cắt mặt phẳng được rồi, mình sẽ có một đường tròn và với đường kính là 6 cm. Bây giờ thì mình sẽ cắt đi điểm phía trên. Sau khi mà mình đã chuẩn bị ở đây được một cái điểm đường tròn như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái mẫu giấy với cái mặt phẳng mỏng như thế này và kích thước là 6,5 nhân với 12 cm. Sau khi đã chuẩn bị được với những cái mẫu giấy như vậy thì bây giờ mình sẽ cho keo và mình sẽ đặt những cái sợi dây màu xanh lên như thế này.
Mình sẽ gắn lên đây tạo thành những cái đường hàng rào để cái phần lọ hoa của mình sẽ được đẹp hơn.